Your IELTS are now available and you can access them by logging into your IELTS. The test report will be available in your booking profile as downloadable. Log into IELTS Quiz. Ay, nalag in. Hindi ko na-realize team yellow kami. Nung pagtingin lang sa camera sa kalang, oh, team yellow! Thank you! Academic suits, Black Bee, very strategic locations. Especially for those takers of IELTS in Malaysia. Waiting for the Grab, which cost us around 20 ringgit going back to Singapore. Ay, hindi Singapore. Ano yun? JB Immigration. And first time niyang magta-try ng train. So let's see. Sana makatch namin siya. It costs 5 ringgit each. Sobrang mura niya, di ba? So, iniimbitahan namin kayo mag-IELTS. Charot. Kung gusto niyo mag-aral sa ibang bansa or meron kayong planong mag-migrate, yun, pwedeng isabay ang IELTS plus staycation, plus food trip, plus shopping, so, and plus nail cutics, at masayang-masaya siya dahil wow, malinis na ang kanyang nails at ginagawa niya lang yun sa mga murang bansa. Hindi ginagawa sa Singapore yun. So thank you, Academic Suits. Kwento ko lang yung mga naaalala ko pang kahit kahapon. So first time kong mag-take ng IELTS at dito namin naisipan gawin sa Austin, Malaysia. So sobrang lapit lang niya sa Singapore and at the same time staycation na rin kasi mas mura dito yung food, accommodation, Grab, everything. At parang ano rin, taking a break. So, nung nalaman ko, ka-company event kami dito sa Malaysia. So, I decided na ituloy na yung exam. Although, di ako ganun nag-review. So, it's totally my fault. Pero, as long as medyo may ideya ka kung ano yung mga format ng exam, cost ng IELTS dito compared to Singapore, kasi nakapag-IELTS si daddy nun eh, 340 yun SGD nung way back 2022 kung di ako nagkakamali. So pag check ko sa Google, I think it's the same price. So dito naman sa Austin, Malaysia, it costs only 240 SGD. So, mas mura siya ng 100. So, yung 100, spend namin for accommodation, which, so, plus Grab, everything, and food. So, nagdagdag lang kami ng another dollar, pero parang masulit naman. At saka dito, meron silang weekend test. As far as I know, meron silang Sunday exam eh. Pero pag-check ni daddy dun sa mismong office nila, wala daw. Pero dun sa website, alam ko meron kasi supposedly Sunday ko siya gagawin kasi iniisip ko kung company event namin ng Friday, alam ko malamang sa malamang talagang sasakit yung mga katawan ko. At it's true, bukod sa 5 pasa from paintball, masakit na mga muscle pains talaga. Pero ipinush ko pa rin na Saturday instead of Sunday. So check nyo lang yung website nila kasi yun, meron namang schedule dun eh. So computer generated yung exam ko, general training. At yun, on time sila. So 11 AM pa lang nandun na ako. So nag-wait lang ako ng a few minutes. Then may nakacheckahan pa akong mga estudyante. Then yun, nauna yung speaking test. Babae yung instructor at kinabahan ako guys. Actually hindi talaga
kinakabahan talaga ako sa mga ganyan, mga speaking one. Yung, basta, parang estudyante feels. Yung kahit hindi naman ganun kahirap yung tanong, pero dahil kinakabahan ka, wala, na-rattle ka na. So, medyo sa buong 4 na category, dun ako hindi confident. So, may nasagot naman ako, pero yun nga, parang may mga paulit-ulit akong words na sinabi, yung good, puro good. Kasi tinanong ako kung ano what is the best place for me to live with. So, unang pumasok sa isip ko yung Banban Tarlac. Kay Alice ko pala. Siya pala ang best place to live with. Si Alice pala yung naalala ko kasi for FYI, hindi naman talaga kasi before pa namin makilala si Alice ko. Napunta tayo kay Alice ko. Taga Banban Tarlac kasi si Habi. So, dahil ako from city living ako, so nung nakita ko si Banban Tarlac, nagustuhan ko siya kasi medyo, di ba, hindi ganun ka-busy place. So, yun yung nabanggit ko. And then, mga words na ginamit ko, puro good, delicious food, ganyan-ganyan. So, medyo yun. Pero aminado naman ako doon na on the spot. Hindi ako masyadong sa mga ganyan na English. Then, the next is, after ng English test, so, wait kayo doon, meron kayong, parang, parang, kino-confirm nila through your index finger. So, follow nyo lang yung instruction. Mabait yung guy dun sa IDP Malaysia. Yung guy, siya, accommodating and approachable. Yung isa kasing babae medyo mataray. Yung parang pag-uutusan ka niya, parang ganit pa siya, yung isang girl dun. Pero, overall naman ang nag-assist yung lalaki. So, okay siya. So, thank you kuya. In-accommodate niya din kami. Kasi kinuha ni daddy yung result niya last year. So, nakuha naman namin. And after ng speaking test, ipapasok kayo dun sa room. Computer doon. And then, speaker, headphone na ipapa-watch kayo ng mga videos na yung mga instruction dun sa i-take nyo yung exam. So, follow lang kayo, makinig lang kayo dun sa sasabihin ng examiner. So, yun. And then, bibigyan niya kayo ng ball pen and paper for scratch, pero hindi ko siya ginamit totally. Ginamit mo ba? Hindi rin niya ginamit guys. So, hindi namin ginamit kasi nakafocus kami sa computer. So, sinabi doon na i-check kung gusto mong i-adjust yung brightness or kung gusto mo dark yung screen mo or gusto mo lakasan yung headphone mo. So, yun yung sinabi sa video. Pero ako, wala na akong in-adjust kasi it's perfect na clear yung sinasabi from the headphone. So, wala na akong in-adjust. Nilagin ko na lang yung details ko and then continue next, play the video instruction and then next again and then take the exam. Listening test. So, okay naman siya. Meron naman akong mga confident na nasagot. Pero meron akong 2 item doon na parang medyo hinulaan ko na lang siya kasi hindi ko na i-follow yung sinabi. Tapos, kailangan ko nang sundan yung next kasi kung iisipin ko yon yung 2 na miss ko, hindi na ako makakaproceed dun sa next na dapat kong pakinggan. So, ganun yung technique. So, kung na-miss nyo na, hayaan nyo na muna, then proceed na pakinggan at tapos i-locate mo na kung ano yung mga fill in the blanks, yung base sa naintindihan mo. May mga fill in the blanks and then isasagot mo yun. So, ganun yung nangyayari. May na-miss akong 2. Then, ano pa yung natatandaan ko? Yun, sa listening. Mabilis lang yung listening no? Parang 20 minutes lang. 20 to 30 minutes. Mabilis lang siya. Ganun. Sa reading naman, hindi ako confident dun sa mga true and false. Medyo tricky talaga sa reading. So,
ayun, pero I give my best. So, let's see. So, last but not the least is the writing test. So, sino dyan ang mahilig mag-compose ng mga essay? So, dito naman, ang tinanong dito is, una, nabasa mo sa isang local newspaper na merong isang competition na pwede mong salihan na kung sino yung best neighborhood sa area nyo. Parang ganun yung question. So ang ginawa ko lang doon, parang ninotify ko, tapos yun, inonotify yung editor-in-chief ng local newspaper. So, nilagay ko lang doon na ninominate ko yung isa kong neighborhood na tapos after nun, kung ano yung reason bakit mo siya ninominate. Ang naisip ko doon, parang nag-implement siya ng mga clean up program ng segregation of waste recyclable material. So very basic talaga. Magkukumwari ka na nangyari, although wala kang ideya, syempre hindi nangyari sa totoong buhay. So gawa-gawa ka lang ng kwento. So yun, in-end ko lang siya na I hope for your positive verdict, blah blah blah, chupa-chupa. Then sabi doon 20 minutes mo daw siyang isusulat para mayroon ka pang time sa next essay, which is yun yung mas madaming points sa writing. So nag-alat ako ng maximum at least 25 minutes kasi nakikita mo yung time dun sa upper left eh. So nung pag-check ko na more than 25 minutes na ako nag-spend, so nag-jump na ako into next question for writing para at least masimulan ko na, tapos i-review ko na lang kung may natitira pa akong time. So yung the next naman na question ko is ano yung parang sasabi ko doon sa mga parents na gusto nila na naniniwala sila na yung mga children kailangan mag-follow sa mga parents, while in contrary yung ibang mga tao naman naniniwala sila na yung mga children kailangan nilang mag-isip para matuto sila, parang ganon. So ano yung views ko doon? So nakaisip naman ako ng mga eme ko, so ni-write ko siya, kailangan 250 words, and dun sa una 150. So naalala ko naka 293 ako dun sa pangalawa, dun sa una is 175. So tama lang naman, pero syempre yung format, may mga comma, yun yung medyo nahihirapan ako pag sa English. Ayun lang, my personal experience. So, ewan ko kung ano magiging result, guys. Yun nga, dahil nga supply ako sa speaking, yun yung nafe-feel ko. So, let's see kung tama ba yung feeling ko versus dun sa result. So, malapit na kami. So, bye-bye na. Ang end up is bus. Tatawa ako. Welcome back to Singapore. Then, ano yun? Ang pangalawang pagkakamali. Nung una, last year, nakabook kami ng KTM train ticket. Tapos, 7 AM yun. Tapos, hindi kami nagising ng maaga. So, pinorfit namin siya. Tapos, umalis kami ng mga 10. Ganon. Pero nakarating naman kami ng mabilis. Wala namang aberya. At ngayon, maaga nga kami. May nabook kaming ticket na 10 AM. So, we arrived like 5 minutes to 9:30 sa Woodlands. CIQ. Ay, sa JB. CIQ. So, dun lang namin naisip na nasan ba dito yung train? Hindi namin naisip in advance. Ang akala kasi namin, magka-connect siya, parang mag-enter ka lang doon, tapos papasok ka sa isang entrance, tapos doon na yung train. Yun pala, sa iba pala siya lumpalop, sa JB Central pala siya. Nung nagtanong kami bago kami mag-enter ng passport. So then, hindi kami nakapag-train.
naman niya na-try. So, okay lang kasi mabilis naman yung naging transportation namin. Wala namang pila. Sobrang smooth. And from Woodlands, nag-taxi na lang kami. Kasi mabigat yung dalahin namin. At meron pa kaming next task na bibili ng luggages dahil hindi kami nakahanap sa Malaysia. Wala silang mga brand na gusto naming bilhin. At nag-canvas kami last week, no? Last week lang yun. At meron dyan sa Bukid. So after na i-drop namin yung mga gamit, edi shopping ulit. Welcome back to Singapore. A few moments later.